JL Junan. Excited na po ba kayo na makapakinig po ng salita ng ating Panginoong Jesus? Ito, excited na po kayo, hindi ko na po ito patatagalin pa. Let me share the Word of God. At buksan po natin ang ating mga Bible sa James chapter 1 verse 12. Ang sabi po dito, blessed is the man who perseveres under trial, because when he has stood the test, he will receive the crown of life that God has promised to those who love Him. Sino po ang ready na ma-receive ang crown ng pinangako po ng ating Panginoong Jesus? Sino rin po ang excited? Excited sa mga rewards po, sa bunga po ng ating pagpapagal at ating paglilingkod sa ating Panginoong Jesus. Sige po, tayo po ay yumuko at manalangin. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pribilehiyo na ginawad mo sa aming buhay ng bawat isa upang mapakinggan ang iyong makapangyarihan salita. Bless us, O Lord, and guide us, and let the manifesting of your word be upon us. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Sige po, balikan po natin ulit ang ating verse. Napakaganda po ng mensahe ng ating Panginoong Jesus. Blessed is the man who perseveres under trials, because when he has stood the test, in essence, mga kapatid, kapag po napagtagumpayan niya ang lahat ng pagsubok sa kanyang buhay, ay tatanggapin po niya ang crown of life that God has promised to those who love Him. Ang ating po pag-aaralan, ngayon ay pinamagandang upong suffering turned into blessings. Sige po, tignan niyo nga po ang inyong mga katabi kung mga pong nagsasuffer o may mga pinagdadaanan ngayon. Tingin po natin, mga kapatid. Kapatid, suffering turned into blessings. Kilala niyo po ba yung tito ko? Tito Job po. Kung alam niyo po yung kanyang mga suffering po na napagdaanan, hindi ko na po yun parang crazy dahil alam ko po na alam niyo po ang kanyang mga pinagdaanan. Pero iba't ibang klase po ng mga pagsubok. Dito po tayo sa kasalukuyan. Ang example ko po, kung kilala niyo po si Manny Pacquiao. Di ba po meron po siya ng mga pagsubok, pag po lumalaban siya, kahit bugbog na po siya, nasasaktan, tumatayo pa rin po siya. Kasi alam po niya na pagyari po ng laban niya ay may blessings na naghihintay sa kanya. Sa buhay naman po natin, para ano po tayo makarelate, sa trabaho po natin, sino po dito yung hindi nagsasuffer, hindi nahihirapan, yung relax lang. Diba po nagsasuffer po tayo sa trabaho natin. Pero kahit po tayo ay nahihirapan, pumapasok pa rin po tayo at hindi po tayo sumusuko. Dahil alam po natin, after 1 month, may sahod. So blessings pa rin po yun. Parang suffering turn into blessings. Sabi nga po sa Romans 8:18, ang sabi po dito, consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. At paano po natin marireceive ang blessing sa gitna po ng ating mga pagsubok? Ang tanong po dito, how to receive blessings in the midst of suffering? Meron po ako dalawang puntos dito, dalawa lang po para hindi po tayo magtagal. Ang una po, choosing faith in the midst of suffering. I repeat, choosing faith in the midst of suffering. Sa buhay po natin, minsan po hindi po natin maitatanggal na kapag po tayo nagsasuffer, nawawala na po yung faith natin sa ating Panginoong Jesus. Tama po ba? Pero may mga suffering din po na hindi na po yung kaloob ng Lord para lumapit po tayo sa Kanya. May mga suffering po na tayo na mismo ang pumili. Katulad niya kung sabi sa Proverbs chapter 19 verse 3, wala na po yun sa aking outline, sasama ko na po sa NLT version. Mga kapatid, people ruin their lives in their own foolishness. Kaya kung minsan, pagka tayo nagsasuffer, sisihin natin ng Lord, sasabihin natin, Lord, bakit naman po ganito? Lord, nagsisimba naman po ako, nagbabasa ako ng Bible, bakit po ako yung nagsasuffer? Bakit hindi naman po siya? Hindi naman po siya nagsisimba, hindi naman po siya nag-a-attend ng mga Bible, tapos sinabi ng Lord, bakit di ikaw? Kaya papalikan po natin si Job, di ba po? Yung mga suffer po niya, pero huwag din po natin kalimutan ang ating Panginoong Jesus ay nag-suffer din po sa krus ng Kalbaryo. Tapos ikaw, iniwan ka lang ng jowa mo, ayaw mo na. Sumusuko ka na. Pero hindi ko po sinasabi ako po yun. Gusto lamang po na ating Panginoong Jesus na magtiwala lang po tayo sa Kanya. Dahil yung faith po natin na yung po ang makakamta natin, yung crown of life. At yung ating po panghuli, yung pangalawa,
Wait lang po. Ang pangalawa po, wait in your season in the midst of suffering. Minsan po sa ating buhay na minsan po talaga atat tayo eh. Sorry for the words, pero minsan po talaga hindi tayo makapaghintay. Ano po? Gusto po natin kapag nag-suffer tayo ngayon, andyan na po yung blessings. Hindi po tayo makapaghintay, kaya po minsan, kapag tayo po nagmamadali, ay mas lalo po tayo nagsasuffer. Sasabihin po lang iba, Lord, 30 na ako, wala pa rin ng liligaw, baka naman. Lord, 3 years na po yung business namin, wala pa rin po return of investment. Amen. Kaya po kapag po natin, limitahan po ang Panginoon, huwag po natin madali, dahil season po yan eh. Ang sabi nga po niya sa kanyang salita sa Isaiah, chapter 60, verse 22, when the time is right, the Lord will make it happen. Dahil ang suffering po ay universal yan. Lahat po ng tao nakakaranas yan. Maglingkod ka man po sa Lord o hindi, magsasuffer ka pa rin. Amen po? Kahit po yung kahit po naman po yung mga mayayaman, nagsasuffer din po. Opo, totoo po. Pero hindi po ako nagagalit, sinasabi ko lang po. Kahit kaya po sa buhay natin, sa trabaho, nagsasuffer din po tayo. Pero nagpapatuloy tayo. Iba naman po, nagsasuffer dahil walang trabaho. Kaya nga po, bago po akong magtapos, sa buhay ko po ay short testimony lamang po na ako po ay nagdaan din po sa mga suffering sa buhay ko na halos gusto ko naman mag-give up at tapusin po yung buhay ko. Pero po sa habag po na ating Panginoong Hesus na hindi niya po ako sinupuan at patuloy po yung pagmamahal niya sa akin, gumamit po siya ng mga tao na ako po ay makabalik. Kaya po ako po ay nandito po sa inyong harapan. Iwanan ko lang po ang verse na ito. Sa Galatians 6:9, let us not become weary in doing good. For at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Kaya huwag po tayo susuko mga kapatid. Salamat po. Sige po, Pastor Myra Jean, napakaganda po ng katuruan po ng Panginoon sa umaga po ito. Pero sa pamamagitan po ng iyong buhay, magkaroon po tayo ng soul winning, na magkaroon po tayong situation na sabi mo po dito, we will choose faith in the midst of suffering. Minsan, napakadali pong sabihin, pero paano pag ang sitwasyon na meron po ang tao na kasi po ang ating po mga support ay kailangan po natin dito sa harapan. So, si Sister Lune, siya po yung pong katrabaho at alam mo po na ang kanyang sitwasyon ay talagang napakarami po ng kanyang utang, milyon-milyon ng kanyang utang. Milyon-milyon ng kanyang utang at hindi niya na po alam ang kanyang gagawin. Nakikita mo po siya every time sa trabaho, lugmok na lugmok. Tapos talaga, dahil wala na siyang ibang bibig, kundi ang kanyang pong problema. At nalaman din po na nais niya na lamang akitin ang kanyang buhay dahil hindi niya na alam kung ano po ang kanyang gagawin. Bilang ikaw ay nananampalataya po ng Panginoon, paano po siya i-encourage, paano po ipapakilala po ang Panginoon, at ano po ang sasabihin mo sa kanya? Parang ipinahiya. Magandang umaga po, mga brothers and sisters. Brothers and sisters. Maaari niyo po bang hingin ang inyong time para po ay ma-explain ko po at ma-share ko po ang Word of God. Naniniwala po ba tayo na may Diyos? Kung naniniwala po ba tayo na may Diyos? Medyo ano lang po ako dito. Dahil sa lugar. Kasi parang ako dyan, tapos pakinggan ko sabi ng pastor, dyan sa school. Sabi siya kapag malapit na tayo sa Panginoon, nasal na tayo, tatawag na tayo sa Kanya, answer prayer daw si Lord. Ilang ko ng tawag doon? Tawag ako ng tawag kay Lord. Naiintindihan ko po kapatid ang Hindi sisal. ako sister. Sabi yung naiyak pa ako, pero tatay ko na ako dito, answer prayer, ano yun? Maraming salamat po sa buhay mo dahil
Pero first dito, gagawin po tayo sa mga Sunday service. Kasi alam niyo po kung bakit tayo umaten pa kahit wala pong nangyayari. Kahit ilang beses po tayo umaten, unang beses walang nangyayari. Umaten ka pa rin, pangalawang beses, wala pa rin nangyayari. Pero umaten ka pa rin. Alam niyo po kung anong meron ka? Faith po sa Lord kasi nananampalataya ka na kahit wala ka pang nakuha ngayon, ay makakamit ka pagdating ng panahon. Kasi in-invite mo natin ako. Wala po mismo ang nagano kasi pero kung ini-invite, hindi po sumasama. Pero ikaw po mismo ay sumama ka. Dahil in-accept mo po ang invitation ng Lord na mula sa amin. Salamat. Praise God. Praise God. Palakpakan po natin ang ating mga support sa buhay ng mga ang Lord, sa buhay natin mga support. Alam niyo po, yun po talaga yung tunay na nangyayari sa paligid po natin. Ano po, the way we encourage people, the way na sabihin natin sa kanila that there is a blessing upon your obedience to God. Sabi nga ni Pastora Mary Jane na suffering turn into blessing. Kaya po, salamat po sa Lord, Pastora, and looking forward to see you serving God passionately more than ever before. God bless you po. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon.